Iyon! Simulan kaagad natin, ha? So, anong gagawin natin? Dating gawi. Asan yung ano natin? Yung picture para at least ma-move na natin, mga tropa peeps. Basahin ko lang, ha? Ito sabi rito. Service that stops. Mali! Service that never stops. I think I did manage to get this topic kay ano. What's his name? Kay kapatid Ian, no? Mark Ian. Si Boss Mark Ian. No, thank you, Boss Mark Ian, ha? Ninakaw ko na to. Massive shout out to President Bongbong Marcos and ES Ralph Recto for making sure our essential services stays 100% operational amidst the Middle East crisis. Bawal ang gas diet sa mga bumbero, mga police, rescue team at mga ambulansya dahil life is precious para sa mga Marcos administration. Para sa Marcos administration, I mean. Safe na safe ang pakiramdam knowing our leaders are looking out for us 24/7. Love you, Marcos government, sabi yan ni Boss Antonio. Ito na. PBB ordered Gastipid sa opisina, full tank and frontliners. Very good. I love that. Boss Carlo, shout out, ha. So, ito yung una nating topic. Okay? Asan yung ano natin? Ito. So, yan, gas tipid sa opisina. Pero full tank dun yung mga frontliners. Yan yung topic natin. So, mga mandirigma, ito ang magandang example na kagaya ng sinasabi natin lagi, no? Minsan, ang leadership hindi nasusukat sa talumpati. 'Di ba? Kuyang ko idol na si Joseph Luga Riviera. Idol. Sabi ni Boss Hermo Simpson. Ayan. So, minsan yun talagang hindi sa daldal nasusukat, 'di ba? Hindi rin niya nasusukat sa press conference. Saan nasusukat? Sa desisyon na hindi ramdam ng mayayaman pero ramdam ng mga nagtatrabaho. Ito, isa to sa mga ganong desisyon. Boss Densable. Si Ferdinand Marcos Jr., si Ralph, Secretary Bersamin Ralph Recto, syempre, yung frontliners, mga bumbero, ambulansya, rescue, police, syempre government ng Malacanang. Ito, alam nyo, no? Sa totoo lang, dapat ganyan talaga lagi ang ginagawa ng ano eh. Is this still live, guys? No, it's not. I'm sorry. It's not live, Boss Jax Demolay. Hindi kasi, di ba? Kapag may crisis o mataas yung langis, unang tinutulungan yung sektor na hindi pwedeng tumigil. Di ba? Kasi isipin mo, pwedeng tumigil ang opisina. Pwedeng magtipid ang government offices. Pero hindi pwedeng tumigil ang ambulansya, pulis at bombero. 'Di ba? Priority sector governance. Hindi lang ito simpleng pagas or strat na para lang mabigyan ng gas yung mga nasabing kaukulang gagamit, no, sa ahensya ng mga gobyerno. Kapag ang frontliners tuloy-tuloy ang operasyon, ano ibig sabihin nito? Tuloy-tuloy ang rescue, tuloy ang police visibility, tuloy-tuloy ang emergency response,
tuloy ang serbisyo ng gobyerno. Ibig sabihin, stability ang pinoprotektahan dito. Stability first strategy para for us to be able to continue our work, in particular dun sa mga police, emergency response, tsaka serbisyo ng gobyerno. Diba? For me, ako good news to. Maganda naman talaga to eh. Diba? Ang tunay na laban dito, continuity ng serbisyo ng gobyerno, diba? Laban sa mataas na presyo ng langis. Kasi ang gobyerno parang makina. Kapag huminto ang emergency services, police, rescue, healthcare, doon din nagsisimula yung tunay na crisis. Boss Vince Carter, Zambales, Luzon. Shout out. Wala akong water. Okay lang ba? Inom lang ako tubig Kukuha lang pala ako ng tubig. Saglit na saglit lang. Meron ba tayong pampatugtog dyan para hindi naman kayo... Wait lang, wait. Saglit na saglit lang ako. Ayun, sorry naman ha. Asan na ba tayo? Ayan. So, andun na tayo. 'Di ba? Yung dapat tuloy-tuloy yung emergency services, healthcare, police, tsaka rescue, yung mga frontliners natin. Kasi pag yan tumigil, almost equivalent sa crisis din. 'Di ba? Yan yung simula. So ang ginagawa dito, pinipigilan pa lang ang crisis bago pa mangyari. Preventive governance. Alam niyo mga mandirigma, ito ang hindi minsan naiintindihan ng iba sa gobyerno eh. Hindi lahat ng desisyon popular. Hindi lahat ng desisyon pang headline. May mga desisyon na ginagawa para hindi magkaroon ng problema sa hinaharap. Ang good governance, hindi lang pag-solve ng problema. Ang good governance is preventing problem before they even happen. Good governance is yung ginagawa ni Magalong. Joke lang, Magalong! Baka naman. Kabayo! Kabayo! Hindi, yun nga. Ulitin natin Yung good governance is preventing problems before they even happen. Bago pa mangyari. Kaya, mga mandirigma, tandaan nyo, ang magaling na leader, hindi yung magaling kapag may sunog. Kapag may krimen na nangyayari sa di ba? Ang magaling na leader, yung hindi umaabot sa sunog. Hindi na aabot na masunog. That's what I mean.
Anyways, so sa akin, good news yan. Isa rin yan sa solusyon na kung saan magpo-provide, no? Na ganun din, to cushion the impact. So, good news yan. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi lahat good news. Meron tayong mga balita rito Kaya na yung iba magpapainit din sa ulo nyo. Punta na tayo sa ating susunod na topic. Ang tawag dito, alam nyo kasi, I'm really, really sorry. Medyo na-bothered ako kasi all of a sudden, kasi nakita nyo yung post ko sana no? Diba? Andiyan ba si Yusek Claire? Where? Asan? Hindi ko makita. Good job. Yusek is watching. Sabi niya ba? Kasi eto sa akin, hindi kaya naman tayo medyo yung energy natin down. Katatapos lang ng alarm dito. Medyo kinakabahan ako kasi nasa harap ako ng bintana. Ang lakas. Napakalakas. So anyways, nag-alarm na ulit. It's good to go daw. We're good. Sabi so punta na tayo sa ating susunod na topic. Pero bago ang lahat, batiin natin si Ma'am Brenda Barton nandyan. And sino pa? Better to change your username. Nickname? Bakit ko mapapalitan? Dito yung mga DDS of course, welcome kayo. Marami na kami dito kinonvert. No? From bobo, nagkaroon ng paunti-unting kaalaman. Yun naman yung, of course, yan yung target namin dito. Yan yung one of our goals for us to be able to convince someone na at least mag-isip, hindi man maging kakampi. Pero of course, mas ipaalam lang na hindi man tayo magkapares ng opinion. Basta pares nating love yung bansa, pwede na Pwede na sa akin. Iwasan natin makipag-anuan. Papansinin ko naman yung mga comment nyo Lalo na, especially kung medyo yung may tanong na dapat sagutin. Pero kunyari, bangag-bangag, mga ganyan. Okay lang yan. Carry lang yan. Carry bells. So, let's proceed dun sa ating susunod na topic. Ayan. Oy, shoutout daw kay Yusek Claire Yusek! Gabi na! Gising ka pa! Ito yung balita. Puntahan natin. Ang sabi dito, wait lang. Para i-launch ko dun sa mas malaki nating picture. Ayaw niya. Hindi, ito. Ba't ganun? Paano ko babasahin to? Yung susunod kasi yung... Ito. So, magandang gabi po sa lahat. Many people have described the administration as weak or incompetent with some even suggesting it is worse than the previous administration due to alleged corruption. Biruin mo, alleged. Asan ba? May prueba na ba na connected yung ating administrasyon or yung mismong mga si PBBM and even yung mga allies ni PBBM? I think wala pa rin naman And incompetent. Alam nyo, sa inyo talaga, walang malugaran sa inyo yung administrasyon No? I'm not sure if Boss Incubus is DDS or pro-admin or pro-dilawan. Pero Ma'am ng Gigi, shoutout. Ang problema, mabilis kumilos nung tayo isa sa pinakaunang, or I think we are the first one to announce na may energy emergency. Sabi nyo, bakit ura-urada? Nung hindi pa nag-a-announce, i-announce nyo na crisis. Diba? ICI for example. So okay, what about ICI?
Naniniwala ka. Boss Incubus, viewer ka ba ni Kabayo? Kabayo! Siyempre walang masasabihing maganda sa ICI at sa gobyerno itong si Kabayo. ICI for example, ginawa nga ni PBBM yan para mag-imbestiga. At tinawagan na ako ni PBBM, may niluluto kaming bago. Mamaya pag in-approve na namin yung proposal na ICA ni Senator Laila de Lima, mag-iiyakan na naman kayo. Oh. Oy, ano na naman yan? Pag tinapos yung ICI, ngayon may ipapalit na bago, maasar na naman kayo. Tsaka what about ICI? Nakita mo ba yung binigay ng ICI sa ombudsman? Isang truck na mga dokumento na puro investigasyon. Di ba? Ang dami na nun. Ang dami nun. Oh. Anyways, proceed na tayo sa susunod nating topic. Eto, good news ulit, no? Ang sabi rito, just in a total of 66 million kilos of LPG. Wait lang, zoom in. Hindi pa rin natin pwedeng laspagin yung mata natin ng konti. 66 million kilos of LPG from the United States, Canada, and Mexico will be delivered to the Philippines between May 15 and June 1st, 2026. Regasco President and LPGMA founder Arnel T. confirms to the Star, Philippine Star. So this was relayed by the Department of Energy, yet just yesterday, T says incoming supplies will be stored in the storage facility of 4 LPG companies. Yung palakpakan. I think many of them are engineers. What about congressman? Eto ako, sabi ni, okay, anohin natin si Taga Norte, shout out. Pansinin natin si Boss Incubus. Sabi niya, I think many of them are engineers. What about congressmen? Yun pa lang kailan lang pinasa? Isang truck yun, pinasa. 'Di ba? So definitely meron doon mga congressman, may mga big fish. Kung pinangako ni Ombudsman Boying, I think even si PBBM na may mga makukulong noong December ng mga big fish, I think wait lang tayo ng konti. Pero so February, March, April na. Apat na buwan ng late. Di sige, manawagan tayo. Ombudsman Boying, baka naman, mapabilis natin. No? Yung mga pwedeng ipakulong na big fish, baka pwede naman. Okay na. Diba? Ombudsman Boying. Panay ang pasiklab mo sa mainstream media. May painit ka pa, init pa sa tag-init. Ilang araw na yun. Hindi pa rin umiinit. Puwet namin na nag-iinit sa upuan. Secretary John Vic Rimulya. Asa na si Bantag? Kailan makakauwi si Roque? Kailan mo pa uuwiin si Saldico? Kailan mo iaharap sa amin si Bato? Kailan mo ipapakita na mahuhuli mo si Atong Ang? Boss Smokey, baka Christmas 2020. Oo nga diba? Boss Tiger Lily, shout out. So, eto, good news to. Mga mandirigma.
magandang balita ito. Pero hindi to, alam mo yung regular na balita lang. Ito yung balita na hindi maingay pero malaki ang epekto sa ekonomiya at presyo ng bilihin. Kasi tandaan nyo kapag energy supply ang usapan, damay ang buong bansa. 'Di ba? Department of Energy, yan, kinonfirm na ni, ano bang posisyon ni Arnel T. So founder ng LPGMA, ayan, 66, asa na? Wala ata kasi. Ang liit! Ito yan Ito yung binabasa ko, hindi ko makita Yan, isa lang din kasi yan. ang hirap silipin Hindi ko tuloy mabasa So, 66 million kilos of LPG from the United States, Canada, and Mexico. Kapag inaasahan na tataas ang demand o may possible shortage, nag-i-import na agad para may buffer supply. 'Di ba? So proactive yung gobyerno natin. Ang problema kasi sa atin, masyado kagad tayong dumadaldal Kaya tuloy yung perseverance ng administrasyon na maging proactive. Kahit mabilis pa yung gobyerno, mas mabilis yung bunganga nyo Yung bunganga natin sa pagsita. Diba? Ayan Hindi pa nauubos yung natin. Ayan, naghahanap na tayo ng panibagong isusupply. Nag-import na agad para may buffer. Hindi hinahayaan na maubos bago umaksyon. Stock muna bago problema. Supply buffer strategy. Hindi pa ba maganda yan? Hindi lang to simpleng import ng LPG. Alam niyo ano ibig sabihin nito? Ano yung gustong naratibo na may preparation ang gobyerno. May coordination sa private sector. May plano sa energy supply. Pinipigilan ng shortage. Pinipigilan ang biglang pagtaas ng presyo. 'Di ba? Parang akala mo hindi, umorder na in advance, kala mo hanggang doon lang. Maraming saklaw 'yan. Ibig sabihin, energy security ang pinapalakas. Energy security strategy. Ang tunay na laban dito, hindi LPG delivery. Ang tunay na laban dito, presyo ng bilihin at inflation. Kasi tandaan nyo kapag mahal ang LPG, mahal ang pagkain. Kapag mahal ang fuel, mahal ang transport. Mahal ang transport, mahal ang lahat. So ang energy supply, diretso yan sa presyo ng bilihin. Energy, inflation chain. Tagal na natin pinag-uusapan yan. Inuulit pa ba? There are many wise and talented people. They can do anything and help. Kita mo, ginagalit niyo si Ma'am Neng Gigi. Ito mga mandirigma minsan ang ekonomiya, hindi mo makikita sa isang balita lang Parang domino yan. Energy, transport, production, presyo, inflation, buhay ng tao. Hindi yan small news. 'Di ba? Economic news yan. Tandaan nyo, ang bansang may control sa energy, may control sa presyo. At ang may control sa presyo, may control sa ekonomiya. 'Di ba, Ma'am Gloria Smooth? That is what you call domino effect.
Ayun. So ayan mabilisin lang para sagasaan na kagad natin lahat. Pero mo, 28 topics. Oo, dalawang good news na yan mga mandirigma Oo. Mukhang may nangyayaring tahimik na galaw sa ekonomiya. Pero tingnan natin kung sa susunod na topic, good news pa rin ba? O hindi na? Let's proceed dun sa ating susunod na tatalakayan. So, magandang gabi po ulit sa lahat. So, shout out dun sa mga bagong dating. Even dyan sa kabila, na hindi gumagalaw-galaw. Punta na tayo sa ating susunod na topic. Sino ba yung mga bagong dating? Si Boss Smokey, si Incubus, nakita ko kanina. Si Ma'am Gloria Smooth, si Boss Carlo. I'm confused by 28 topics. Hindi, joke lang. Ano lang, 10, bilisan natin, mga 2 minutes lang, no? Bahala sila. O yan And of course, shoutout po ulit lahat sa mga karayuman ng ating kapatid na si Tolnyolo. And syempre, mga mandirigma natin, VMB family, si Reza Force. Nagla-live po ako dito sa channel ni kapatid Nyolo, sa Nyolo at saka sa Nyolo Random News. And syempre, samantalahin ko na rin na i-promote yung mga kasama natin na si Ma'am TPL3, si Ma'am TPL3, si Ma'am Admin Rich, yours truly, Banat Boy. Syempre, si Tolnyolo lagi rin nagla-live. So, shoutout po sa lahat. Punta na tayo sa ating susunod na topic. And it goes a little something like this. Let's go. Ano, puro good news Ewan ko, good news sa inyo to basta sa akin. Para sa akin, good news to Wait lang, buksan natin ba? Asa na yung I need the big guy. Ito. Sabi rito, pleased to meet Iranian Ambassador of Philippines. His Excellency, Youssef Ismail Sadeh. Ismail Sadeh. Today to further our bilateral agenda. Joined by the Energy Secretary Sharon Garin, we discussed key avenues for cooperation, building on the momentum of our political consultation. Last November 2025, we are committed to deepening our cooperation across all fronts, particularly energy cooperation. Aba, ito na, nakipag-usap na tayo. Diba? Sa kailangan. Baka sakali, pwede nyo kami padaanin dyan sa Strait of Hormuz. Ayan, 'di ba? Kasi kontrolado nila yan ngayon 'Di ba? Hanip ang dating mo to sabi ni Ryan Ortiz. Hanip ba? So, Boss Romeo Barcebal, shoutout sa'yo. Asa na yung Ito. Asa na? So, okay naman. Ilan na yung viewers dyan sa kabila? 77. Kanina umabot na yun ng 100 plus Ba't nawala? So ayan, magandang gabi po sa lahat. Ito na nga yung topic natin. Nakipag-usap na ang ating DOE secretary, di ba? Diyan sa Iranian Ambassador. Ayun, palakpakan. Maganda yan. No? Siyempre, good news na naman to. Ito is pertaining din to dun sa ating problema pagdating dyan sa oil. 'Di ba? So, mga mandirigma, ito tahimik na balita pero alam niyo 'yon, simplihan lang Ngayon nakikipag tayo sa Iranian Ambassador. Medyo sensitibo. 'Di ba?
Pero malaki ang epekto nito kung energy ang pag-uusapan. Kagaya din nung kaninang topic natin. It's about energy. Alam talaga ng gobyerno natin kung saan tayo gagalaw eh. 'Di ba? Anyways, si PBBM even before he runs bilang presidente, nung kampanyahan, ni-research ko yan eh. No? Pagdating talaga sa energy, conservation, sustainability, magaling yung Pangulo natin dyan. And I'm definitely sure, meron din siyang hands-on pagdating dyan sa meeting na yan. Kung ano yung mga gagawin pagdating sa energy. Di ba? Minsan, ang pinaka-importante decision sa bansa, hindi ginagawa sa TV, hindi ginagawa sa rally. Saan ginagawa? Sa meeting room. Sa diplomacy. Sa usapan ng bansa sa bansa. Ito yung mga ganyang galawan. 'Di ba? Nakikipag-meet doon sa kaukulang counterpart natin. Sino tong nasa picture ba na isa na to? Nandito ba yan? Wait lang Yusuf, so si His Excellency yun si Yusuf Ismail Ilsade. Yung sa ambassador ng Iran. Secretary si Garin. Walang pangalan. Hindi ba si ano ba to? Teresa Lazaro? Hindi ko alam. Anyways. Kagaya ng lagi nating hinahanap, dating gawe sa geopolitics at energy. 'Di ba? Hindi umaasa sa isang source lang ng oil or energy. Ano yung dati nating diniscuss? Diversification. Maraming pinagkukunan. 'Di ba? Kapag matalinong bansa, dinadagdagan ang kaibigan. Dinadagdagan ang supplier. Para kung magmahal ang oil sa isang bansa, may ibang kukunan. I think that's Maluti. Si Malu ba yan? Oh. Kung may giyera sa isang region, may backup supply tayo. 'Di ba? Multi-source energy strategy. Imbento ko lang 'yan. Diversification. Magpo-provide tayo ng maraming mga possible na pagkunang sources or mga iba't ibang diskarte. 'Di ba? O si Watcher, BBM, puro salita, walang gasolina, nasaan? Andun sa Middle East. Kukuha tayo, wag ka mag-alala, nakikipag-usap na nga tayo sa Iran eh. 'Di ba? At saka sa iba't ibang parte pa ng mundo, malay nyo makipag-usap tayo sa US. Bibili tayo kay Donald Trump. Si Donald Trump, malay mo, 'di ba? Pero ito, ako naniniwala ako, hindi lang ito simpleng diplomatic meeting eh. Energy diplomacy. Kapag mas marami kang oil partners, mas may negotiating power ka. Mas stable yung presyo. Mas secure yung supply. Hindi ka dependent sa iisang region lang. 'Di ba? Ngayon, nakikipagkasundo na tayo sa Iran. So, posible baka maging supplier na natin 'to. So,
Hindi na tayo makikiusap. Di ba? One of the possibilities is that hindi na natin kailangan makiusap kung sila na mag-supply sa atin. Baka pwede nyo kami padaanin dyan sa Strait of Hormuz. Ay, hindi. Kami na magsusupply sa inyo para sure na makakadaan. Di ba? Ang tawag dyan, energy diplomacy strategy. Ang tunay na laban dito, hindi Iran, hindi US, hindi Middle East. Ang tunay na labanan sa energy security para sa sarili nating bansa. Yung oil sa Brunei, nasaan ba? Hindi, yan? Bornay daw eh. Sabi ni Manong napanood ko yun eh. Yung meron na rin parating sa Bornay. Kala ko Burnik eh. So, ayan na. Ang tunay na labanan, ang tunay na laban dito, energy security ng Pilipinas. Kasi tandaan nyo, ang bansa na walang sariling oil, kailangan magaling saan? Sa pakikipagkaibigan. Diplomacy ang oil field natin. Kasi for now, not only that our storage is limited na yung stocks natin. Ano oil field natin? Sa galawan na pinapakita ngayon ng ating gobyerno, ang oil field natin, diplomacy. Diba? Ma'am Imelda Orbin? Diplomacy as energy. Yan yung ating oil field ngayon. Mga mandirigma, mapapansin nyo, kung pagsasamahin natin yung mga naunang good news, yung LPG supply dumadating, Russian oil deliveries, China oil talks, Iran energy cooperation, Malampaya expansion. 'Di ba? Tapos meron tayong parating na 300,000 barrels na sa April. Almost 900,000 pero intervals of 300,000. Kung titingnan mo yung pattern, parang hindi lang basta nangyayari, 'di ba? Parang may long-term energy strategy yung bansa natin. Kahit anong gawing buka ng bibig mo para sirain yung administrasyon, dito iniisa-isa natin yung mga good news, yung mga galawan. Puwera pa yan sa dito yung mga internal natin na galawan ng ayuda, toll fee na free. Diba? Wala pa yan dyan. Hindi pa kasama yan. Puros mga international yung galawan na yan. Hindi mo makikita yan sa isang balita lang. Makikita mo lang yan kapag pinagsama-sama mo lahat ng galaw. Kaya mandirigma, tandaan nyo, ang bansa na may energy, may ekonomiya. Ang bansang may ekonomiya, may kapangyarihan, may leverage. Pucha, palakpakan naman natin yung ating gobyerno. Napakagaling. Kahit magkikikisay kayo mga DDS dyan, makikita nyo yung galawan ng gobyerno. Napakagaling. Oh, bilisan na ulit natin. Ilang oras na ba tayo? Wait lang. Tingnan ko ilang oras na tayo. Oo, kita nyo. Ang bilis natin. Ganun talaga. Mabilisan. Parang... Oh, tatlong good news na yan mga mandirigma Diba?
mukhang may pattern na tayo na nakikita. Pero tingnan natin, susunod kung good news pa rin ba. Sa tingin ko, good news pa rin eh. Puro good news na lang kaya tayo. Ito kasi yung balita nating susunod. 'Di ba? Yung putya, 'di ba ako nang 'di ba kailangan tanggalin ko yung 'di bang buwisit na. 'Di ba? Kala mo hindi ako convince eh. Kala mo nang ko-convince ako eh. Mali. Mali. Ayoko noon. Yeah. Tsaka yung ha. So mapapagalitan ako ng mga Toastmasters natin dito. Yung mga ganung pautot, bawal kasi yun eh. Di ba? Ayun, di ba na naman? Bawal kasi yun eh. Proceed na tayo dito sa ating susunod na talakayan. Yan, magandang gabi po sa lahat. Let's proceed sa ating pang-apat na topic. I think it's good news pa rin to. PNP sends team to help child seeking help from PBBM versus Kagawad in Camarines Sur. Following the President's directive, we immediately deployed the police team to ensure the safety of the child. This is a serious concern and we assure the public that this will be thoroughly investigated. I'm not sure na dumaan sa feed ko kung tama ba yon, no, yung dumaan sa feed ko kasi parang ang tawag dito, parang sabi na huli na yung Kagawad or hindi ko alam kung naka-detain or nakakulong. So, hindi ko yan mako-confirm. Baka bukas, next live natin, pwede ko na yan ha. Look at this unemployed influencer. Ay, wow. Me? Unemployed? What do you think I'm doing here? This is my employment now. I'm employed by YouTube. Oh. Punta na tayo ah. So, walang kwenta naman yung may tanong ka ba? Magtanong ka, malay mo masagot natin. Hindi, puro ka ano dyan. Puro ka assumption. Puro ka claim. Sino yung isa? Wait lang, baka natin. Si Ma'am. Si Ma'am Telma Potreshka. Shoutout naman kay Ma'am Telma. Sorry naman, di ko kagad nabasa. Ma'am Telma. Where is our ninja chat? Bakit di nakikita? Yan. So, yan yung sabi ah. Ito kasi, napansin nyo, no? I think it was medyo naiyak yung ating mahal na Pangulo dyan. And it was very touching din kasi, di ba? Meron yan nakita ko yung video, no, na kung saan yung dalagita medyo naiiyak nga dun sa ano niya. So, eto na yung parang pinakasagot in response dun sa ng PNP dun sa sagot ni PBBM dun sa sulat nung ating nung grade 6 student. So, alam niyo mga mandirigma, no? Ito parang kung pakikinggan, parang maliit na balita lang eh, 'di ba? Kung titignan mo. Pero para sa pamilya ng bata, hindi ito maliit na bagay. Ito yung mga balita na hindi pang politika, pang tao. 'Di ba? Para sa tao 'to. Naalala niyo ba yung balita na yung ano nga na ang tawag dito, yung one time na naiyak si PBBM sa particular na interview, teary eyes siya. Again, this is also showing yung kung gaano ka concerned si PBBM. Especially ngayon, bata to, di ba? Dito, naiyak si PBBM doon sa sulat ng grade 6 student. Diba? Pinutulan daw ng kuryente dahil sa reklamo ng Kagawad. Ito ngayon yung update. Ayan.
PNP sends team to help child seeking help from PBBM versus Kagawad in Camarines Sur. Umaksyon na yung PNP. Kaya alam nyo, no, related din to dun yung Pangulo, di ba, yung pumupunta siya mismo yung nagkakandak ng ocular inspection. Di ba, yung topic natin the other day. Pag yung mismo pumupunta, hindi lang photo ops yun. Pag si PBBM yung nag-reply, hindi lang yung pagpapakita ng na maawain yung ating mahal na Pangulo. Pag may presence ng Pangulo, mas napapabilis yung trabaho. 5 times, 10 times faster. Boss Carlo, I think the boss is OSAIC. That's what his speech was about. Saan? So anyways, yung mga main characters dito, siyempre si PBBM, si PNP Chief Nartates, siyempre yung police na inutusan na para umaksyon dyan sa Camarines Sur, yung Kagawad, tsaka siyempre yung nakakaawang grade 6 student. Siyempre yung pamilya din niya. May dating gawin din sa gobyerno na kapag may reklamo na yung umabot, yung reklamo umabot na sa Pangulo, 'di ba? Gumagalaw agad yung ahensya. Mas napapabilis. Chain of command kasi yan Presidente, PNP, tas yung PNP, local police, tapos sa local police, syempre, investigation kagad. Ibig sabihin, gumagana yung command structure ng gobyerno. Chain of command. Pagka may kamay ng Pangulo, mas bumibilis yung trabaho. Hindi lang to tungkol dun sa isang bata o sa isang kagawad. Yung message dito, para sa lahat ng local officials. Kapag inabuso nyo yung maliit na tao, pwedeng umabot yan sa taas. Accountability. Pinapakita na may mananagot. Ang tunay na laban dito, hindi Kagawad versus bata. Hindi yan yung tunay na laban dyan. Hindi yung Kagawad pinutulan yung bata nagsumbong kay PBBM. Ang tunay na laban dito, abuso sa maliit na tao. Abuso ng nakapwesto o may kapangyarihan laban sa maliit na tao. Kasi sa Pilipinas, we must admit, di ba? Minsan hindi national government yung problem. Minsan nasa barangay level lang yung problema. Biruin mo, ground level. Pero abot ka talaga ng governance ni PBBM. Maaabutan ka. Reminds me of one good project of PBBM, yung mga doktor sa baryo, 'di ba? Yung kasulok-sulukan papupuntahan niya ng mga. Tapos pag sinabi ni Yusek Claire na sobrang sipag ni PBBM, putya, ang dami pang kumukontra mga kupal mo. Kahit wala ang konteksto yung mga pinagsasabi. Basta sabihin lang na tamad si PBBM. Tamo si Montulfo. Di ba? Kaya alam niyo mga mandirigma, importante itong ganitong balita. Kasi ipinapakita na to na hindi lahat ng problema sa bansa malalaki. Maraming problema maliliit pero direktang tumatama sa buhay ng tao. Electricity,
tubig, barangay level problems, permit, police action, hospitalization. Dapat dyan sa mga yan, dyan nararamdaman ng tao yung gobyerno. Yung aksyon sa mga maliliit na problemang yan. Hindi sa TV. 'Di ba? Kundi sa barangay. Kundi saan dapat? Sa munisipyo. Sa kuryente, sa tubig. Yung ma-actionan yung mga maliliit na problemang yan. Diyan dapat nakikita yung gobyerno natin. Tandaan nyo, no? Ang tunay na gobyerno, hindi kung gaano kalaki ang projects, kundi kung napoprotektahan ba yung mga maliliit na tao. Which is for me, oo. Aabutan ka talaga ng serbisyo kahit nasan ka pa. Yan ang gusto ko kay PBBM. Yung pagpapatakbo niya ngayon, yan yung gusto ko. Kahit maliit ka, may tugon. Kung hindi man direktang si PBBM, of course, always, a good leader never shy away from delegation. Oh, puro good news tayo, no? Pang-sampu na to, good news pa rin. Oh, mga mandirigma. Minsan, ang pinakamahalagang balita, hindi yung pinakamalaki, kundi yung may matulungan, di ba? Maliit, nanalo sa malaki. Minsan doon lang sold na tayo. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Mailita na peke, mailita na peke. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay nyo ay karton, tatay nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga.
Malita na peke, malita na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke, malita na peke. Puro fake news ang dede.